Nasa gitna ka ng abalang kalsada, nakakaramdam ng kakaiba. Napansin mong puro babae lang ang paligid. May natanggap kang balita sa telepono. Nawala na ang lahat ng lalaki maliban sa isa, ikaw. At doon mo na naririnig ang mga sigawan. Mga babaeng tinatawag ang pangalan ng kanilang asawa sa gitna ng takot, mga ina na sumisigaw para sa kanilang mga anak na lalaki. At bago mo pa namalayan, may nagtipon ng karamihan. At lahat sila'y nagtatanong sa'yo, nasaan ang kanilang mga asawa? Bakit ikaw lang ang narito? Anong nangyayari? Para bang alam mo ang mga sagot at kung ikaw na lang ang natitirang lalaki? Congratulations! Ikaw ang 100% ng aming male demographic kaya siguraduhing mag-subscribe ka. Tumakbo ka palayo. Gusto mo ng atensyon mula sa kabaligtarang kasarian. Pero hindi ganito. Nakatakas ka sa grupo, tumakbo sa bahay at malakas na isinara ang pinto. Naririnig mo ang yabag sa aspalto. Hingal ka at mabilis ang isip. Lalo pang sumasama ang lahat. Nagulat ka sa tunog ng rotor, sumilip sa bintana at nakita ang helikopterong lumapag sa harap ng bakuran. Medyo natuwa ka na wala si tatay para makita ang gulong ginawa nito sa damuhan niya. Napansin mo ang selyo ng pamahalaan. 3 babaeng ahente na formal ang bihis at naka-aviator shades ang mabilis na naglakad at malakas na kumatok sa iyong pinto. Ngayon, parang intro ito ng isa sa mga video na karaniwan mong binubuksan sa private browser. Pero pakiramdam mo, hindi ito magiging kasing saya ng inaasahan mo. Hinawakan ka ng ahente, tinakpan ang ulo mo ng hood at itinapon ka sa helicopter. Sa susunod na makita mo ang liwanag ng araw, sinalubong ka ng isang mukhang pamilyar. Ilang sandali bago mo mapansin, nakaharap mo pala ang Attorney General, isang seryosong babae na pinakamataas na opisyal ng gabinete sa kasalukuyang pamahalaan. Ibig sabihin, siya na ngayon ang presidente. Ang bawat desisyon niya ay magpapasya sa kinabukasan ng sangkatauhan. Simula sa iyo, inilalahad niya ang mga malinaw na katotohanan. 7:47 ng umaga, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naging sanhi ng pagkawala ng bawat lalaking tao sa buong mundo. Walang salot, walang kaganapan ng pagkalipol ng mga lalaki, walang naiwan na mga bangkay. Walang bakas na naiwan sila, puro kaguluhan lang ang natira. Ang biglaang pagkawala ay nagdudulot ng malawakang pagkasira. Banggaan ng sasakyan, pagbagsak ng eroplano, at milyon-milyong aksidente sa industriya. Matagal pang magbabangon ang mundo at susubukang alamin ang pinsala o kung anuman ang natira rito. May 83 bilyong tao sa mundo at sa isang iglap halos kalahati ay nawala. 49% ng populasyon ay lalaki. Lahat ng bansa ay maaapektuhan pero hindi pantay ang epekto. Nagkakaiba ang sex ratio sa mga bansa, bagamat kadalasan ay halos pantay ang bilang ng lalaki at babae. May ilang eksepsyon, karamihan ay sa isang lugar. Agad nagiging magulo ang gitnang silangan. Sa Qatar at United Arab Emirates, mas marami ng higit sa doble ang lalaki kaysa babae. Malaki rin ang agwat sa Bahrain, Kuwait at Saudi Arabia. Ibig sabihin, ang mga bansa kung saan ang mga lalaki ang namayani sa estado sa loob ng mga dekada ay biglang napasailalim sa pamumuno ng maliit na populasyon ng mga babae. Hindi pinayagang mapalapit sa kapangyarihan sa mga mayamang estado sa langis. Sa China, hindi pareho ang epekto bawat henerasyon. Dahil sa dekadang pagpili ng kasarian sa kapanganakan, may mga edad na grupo na 10-10 milyon ang labis na lalaki kaysa babae. Kaya parang biglang naglaho ang buong demograpiko. Dito lumalamang ang Estados Unidos dahil maraming babae ang lider sa Kongreso, Senado, Korte Suprema at Gabinete. Sa simula ng krisis, sapat pa ang tao para magpatakbo ng mga gawain. Bagamat di tiyak kung pwedeng magdesisyon ang Korte Suprema na may 4 na miyembro, ibang usapin na iyon. May ilang sektor na kulang pa rin ang kababaihan kaya naapektuhan agad at maraming mahalagang trabaho ang nawalan ng manggagawa. Huminto ang trucking industry. 10% lang ng driver ay babae. Hindi gumagalaw ang produkto, tigil ang ruta at nasisira ang paninda. Hindi lang ito ang larangang biglang magkakaroon ng maraming bakanting posisyon. Karamihan sa hands-on na trabaho ay para sa mga lalaki. Ang tubero ang trabahong may pinakamababang porsyento ng kababaihan, 16% lang. Ang mga mekaniko ng sasakyan ay may 3-6% lang din. Mas nakababahala, 47% lang ng bumbero ay babae at madalas may sunog matapos mawala ang mga tao. Sa kabutihang palad, nagsikap ang mga airline kumuha ng mas maraming babaeng piloto nitong mga taon kaya mas maraming flight ngayon ang may babaeng piloto o co-pilot. May isa pang propesyong kakaunti ang babae na maaaring magtakda ng kapalaran ng mundo. 7 bansa lang ang may konskripsyon para sa kababaihan at 3 rito, Noruega, Sweden at Israel.
ang may universal na serbisyong militar para sa lahat. Magkakalamang ang mga bansang iyon sa bagong kaayusan ng mundo dahil tanging mga babaeng sundalo lang ang natitirang sundalo. May conscription din ang Hilagang Korea para sa mga babae, bagamat hindi ito universal na nangangahulugan na maaaring maging Hermit Queendom ang tinatawag na Hermit Kingdom. Marami itong babaeng sundalo. Handa nang ipagpatuloy ng kapatid na babae ni Kim Jong-un ang rehimen na magdudulot ng malaking pagbabago sa geopolitika. Matatag pa rin ang kapangyarihan sa Hilagang Amerika. Sa United States, mahigit 17% ng sundalo ay babae. Sa Canada, malakas din ang presensya ng kababaihan sa sandatahang lakas. Sa Asia, karamihan ng bansa ay may maliit ngunit mahalagang bilang ng kababaihang naka-uniforme tulad ng Japan, 10% at South Korea, 7%. Samantala, ang China ay may humigit kumulang 45% lamang na representasyon ng mga babae. Ngunit ito ay katumbas pa rin ng mas malaking bilang ng mga sundalo sa aktwal na dami. Malabong magsimula ang digmaan ngayon dahil mas malaki ang problema ng mga tao kaysa sa pagbobomba. Habang kinukwento ng bagong Pangulo ang krisis, napapaisip ka kung bakit ka naroon. Isa ka lang ordinaryong tao, minimum wage ang trabaho, nakatira sa bahay at walang nobya. Pero ngayon, ang kinabukasan ng buong mundo ay nasa iyong mga kamay o sa totoo lang, sa pagitan ng iyong mga hita. Dahil kung wala ka, mawawala ang sangkatauhan at mas lalo pang magiging kakaiba ang lahat dahil malapit nang magbago ang lahat. Parang natupad na pangarap ito. Lahat ng babae gusto ka, pati na yung dating kaklase mo na nagsabing, hindi, kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Baka nagsisisi na siya sa mga salitang iyon ngayon. Pero sa totoo lang, mas delikado ang sitwasyon na ito para sa'yo. Habang ipinapakita ng mga analyst ang live feed mula sa iba't ibang bansa, napansin mong ikaw na ang pinag-uusapan sa balita. May kumuha ng litrato mo sa kalsada at kumakalat sa social media ang haka-hakang ikaw ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Binabanggit ang pangalan mo sa Italyano, Espanyol, Portuges at Arabe. Sa North Korea, ipinapakita ka pa sa kanilang tanging news channel. May mga kaguluhan ng naganap dahil sa biglaang pagkataranta kahit karamihan ay nananatiling lokal. Maraming babae pa rin ang nasa bahay, nagluluksa, nagpoproseso ng nangyari o nakatitig lang sa inidoro. Hindi na ito muling iiwanang nakataas, pero limitado ang tugon dahil kakaunti na lang ang pulis at militar. Nagsisimula ng mapagtanto ng mga gobyerno na hindi lang ito isang sakuna, kundi isang pangyayaring maaaring magdulot ng pagkalipol. Sa huli, kung wala ng mga lalaki, imposibleng magparami. Mawawala rin ang mga babae at nakasalalay lahat sa iyo. Mabigat ang responsibilidad. Napagpasyahan kang ilipat sa mas ligtas na lugar. Nagtanong ka tungkol sa papel mo sa pagdami ng tao habang umiinom ng Gatorade, iniisip ang electrolytes mo. Ang sagot lang ay sabay-sabay na pag-ikot ng mata ng mga babaeng nagbabantay sa iyo. Hindi ka magiging bida sa pinakamalaking harem anime. May mas ligtas at siyentipikong paraan, pero di rin ito masusolusyunan ang mga problema ng mundo. Delikado ang muling pagpaparami ng mundo gamit lang DNA ng isang tao sa Y chromosome. Dahil magdudulot ito ng matinding inbreeding sa mga susunod na henerasyon. Nabibigyan mo ng oras ang mga siyentipiko para gumawa ng solusyon at hindi lang United States government ang may tingin sa iyo bilang mahalagang asset. Habang bumabaybay ka sa baybaying ruta sakay ng isang armored na sasakyan papunta sa paliparan, biglang inatake ang convoy. Nilamon ng apoy ang mga escort na sasakyan. Huminto ang armored vehicle mo at lumabas ang mga sundalo. Gumanti ng putok ang mga North Korean Commando at lokal na babaeng milisya, bumababa mula sa burol na may dalang iba't ibang armas. Parang hindi ka panipaniwala na lahat ng ito ay para sa'yo, hindi ba? Isa pang pagsabog ang yumanig sa armored na sasakyan. Mukhang maingat ang nagpapaputok na huwag kang tamaan. Maging tapat tayo, mahalaga ngayon ang mga swimmers mo. Kita mo na, umaakyat ang mga Canadian sa dalampasigan, itinataboy ang North Korean at iba pang milisya. Sabi ng isang sundalo, agad nilang ipinatupad ang contingency plan nang matagpuan ka. Siniguro ng mga kaalyado na ligtas ka kahit saan ka naroon. Kapag may access sa DNA mo, sobra-sobra ka pa para gamitin sa military briefing at DNA contracts. Parang nawawala ang pagkatao mo at nagiging parte ng infrastruktura. Pero ngayon, magsisimula na ang pagbangon. Sa buong mundo, ang mga kalahating tapos na makiina ay tahimik lang. Ang mga planta ng kuryente ay pinapatakbo ng kakaunting tao. At buong mga lungsod ay nagigising na kulang ang kuryente para mapanatiling bukas ang mga ilaw. Sa Estados Unidos, may sapat pang infrastruktura
para magsimula muli. Ang mga babae ay 30% ng Kongreso at higit 25% ng Senado. Kaya sa panahon ng emerhensya, sila ang maaaring mamahala. Para sa ibang mga bansa, kailangan nilang maghalal ng panibagong gobyerno, halos mula sa simula. Pero sa lahat ng kaso, ang pangunahing focus ay ang pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura. Ang babaeng may alam sa pagpapatakbo ng planta nuklear, pabrika at balon ng langis ay mahalaga ngayon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiging mas maayos, ligtas at tahimik ang lipunan at mga lungsod. Nagbago rin ang advertising, libangan at kultura ng pakikipag-date. Mawawala ang industriya para sa lalaking customer habang ang healthcare, edukasyon at serbisyong pambata ay mabilis lumalawak. Kaya ang mundong para sa dalawang kasarian ay nagiging para sa isa lang. May trabaho ka na may siyentipikong tagapamagitan na namamahala sa papel mo sa pagpaparami. Sabi mo, kailangan mo lang ng magasin at privacy. Gusto lang nilang siguraduhin na alam mo ang tungkol sa genetics at lilimitahan, itatago ang iyong DNA kung kailangan sa hinaharap. Hindi prioridad ang paggawa ng sanggol lalo na sa magulong mundo, pero mag-iingat sila laban sa inbreeding. Hindi kakayanin ng isang pares muling paramihin ang mundo. Ang mga depekto sa genes ay naipapasa sa bawat henerasyon, kaya lumalala ang human genome. Sa pinakamaganda, ilang henerasyon ang mabibili ng sayentipiko. Sa pinakamasama, mawawala ang pamilya sa isang siglo. Kahit planado, mabilis pa ring mahuhuli ng matematika. Maaaring iwasan ng mga anak mo ang isa't isa, at baka magawa rin iyon ng mga apo mo. Pero sa loob lang ng ilang henerasyon, biglang mag-uumpisang mag-overlap ang family tree ng lahat. Hindi na malayo ang magpinsan, sila na lang pagpipilian. Mas mabuti na siguro na hindi lahat ng bata ay mamamana ang masakit mong likod mula sa bagong lungga mo. Sa gobyernong pasilidad na pinakamasiguro sa mundo, napapanood mong muling binubuo ng mundo ang sarili. Ang pagbagsak ng ekonomiya at supply sa simula ay talagang nakakapinsala dahil maraming industriya ang nawalan ng laman. Kaya't mabilis na nagpatupad ang mga gobyerno sa buong mundo ng mga programa sa pagsasanay para sa iba't ibang tungkulin at ang mga tao ay tumugon. Habang lumilipas ang taon, nagluluksa ang mga tao at nagsisimulang bumangon muli. Maraming bansa rin ang unti-unting bumabalik sa dati nilang anyo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy kang nagbibigay ng iyong regular na mga sample. Unti-unting sinisimula ng gobyerno na aprubahan ang mga ito para ipamahagi sa mga kababaihang nais magkaanak. Ang unang prioridad ay ang mga kababaihang pumapasa sa genetic screening at iba pang pagsusuri para matiyak na sila ay angkop. Magkakaroon ka ng maraming anak dyan sa labas. Panahon na para gampanan mo ang iyong tungkulin. Masarap maging pinakamahalagang lalaki sa mundo hanggang sa pumutok ang balitang nagawa ng mga gene editing expert ang unang human embryo sa laboratorio, si Baby Eve. Nagawa ng mga siyentipiko na pagsamahin ang selula ng dalawang babae at lumikha ng fetus gamit ang stem cells ng isa na ginawang spermatozoa. Malalaman ang eksaktong resulta makalipas ang 9 na buwan. Pero kung magtagumpay, mabilis kang mawawalan ng trabaho. May kakaibang bagay sa bagong tuklas na hindi pa nare-resolba. Lahat ng matibay na pagsusuri sa bagong laboratoryong embryo ay babae. Habang natatapos ang krisis at may bagong henerasyon, ikaw at ang batang lalaking mula sa iyong DNA lang ang natitirang mga lalaki sa mundo, huli sa naglahong lahi. Kung ikaw lang ang natatanging halimbawa, maganda na rin itong parang zoo na lugar mo. Paano kung lumaki pa ang krisis at kaunti na lang ang tao? Tingnan mo ang paano kung kailangang magsimula muli ang sangkatauhan o panoorin mo na lang itong video na ito.